shepherds watch are keeping. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. While I see in such mean a state, where ox and ass are feeding, good Christians fear for sinners here. The silent word is pleading. Nail, spear shall pierce him through, the cross be borne for me, for you. Hail, hail the Word made flesh, the babe, the Son of Mary. So bring him incense, gold, and myrrh, come peasant king to own him, the King of kings. Salvation brings the loving art enthroned him. Raise, raise a song on high, the Virgin sings her lullaby. Joy, joy, for Christ is born, the babe, the Son of Mary. Amen. Tayo po ipasamandaling at tumayo po para po sa ating confession of faith. Ating pong ideklara ang katapatan ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng katotohanan po ng kanyang salita. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of a Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, makibukas po tayo sa ating pong teksto. Makibukas po kayo sa aklat po ni Lucas. Luke chapter 2. Alam niyo na po yan. Luke chapter 2 verse 1 to 14. Luke chapter 2 verse 1 to 14. At basahin po natin ito ng sagutan. Luke chapter 2 verse 1 to 14. Ako po sa verse 1,
kayo po sa verse 2 at sa last verse po ay sabay-sabay po tayo sa verse 14. Basahin ko po ito sa English version, NIV version. Luke chapter 2, verse 1. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. And everyone went to his own town to register. Verse 5, he went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Verse 11, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Verse 13, suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying altogether, glory to God in the highest, and on the earth peace to men on whom His favor rests. Pagpalain daw ang pagkakabasa ng ipong banal na salita at sa inyo namin patuloy itong itinataas, pinagkakatiwala na ingatan kami, Panginoon, sa mga oras na ito sa aming pag-aaral ng ipong banal na salita. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka at pasalamatan ka sa lahat ng ginagawa sa aming buhay. Ito ang panalangin in Jesus' name. Amen. Baka po ang bawat isa. Every season po, no, ito po yung lagi po nating naririnig o nababasa, itong patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. No? Actually, napakadami pong mensahe patungkol sa Christmas. No? Nandiyan na yung three wise men ba? No? Yung magi, yung may mga pantas, patungkol doon sa kapanganakan niya, patungkol doon sa star, patungkol sa pagta-travel ng mga pantas o mga magi. No, napakarami pong napakarami pong mensahe patungkol po sa Christmas. No? Hindi po kayang i-contain, no, sa isa pong mensahe yung tinatawag nating season nitong Kapaskuhan. Pero ang Pasko po ay nakatuon po yan, nakasentro po yan sa ating Panginoong Jesucristo. No? Without Christ, there is no Christmas. No, kaya yung nakikita natin sa ibang mga kanto, sa ibang mga malls o sa ibang mga establishment na nakalagay doon na Xmas, no? Inalis na si Kristo, no? Xmas is not Christmas, no? Without Christ. Kaya kailangan merong Christ doon sa Christmas. Kasi pag inalis mo yung Christ, hindi na po Christmas po 'yon, no? Crisis na po 'yon. Kaya no, isa rin po yun sa mga sineselebrate po natin, yung Kapaskuhan, at yung buong mundo po ay nagsaselebrate po ng Kapaskuhan po sa mga panahon po na ito. At yung Kapaskuhan sa panahon natin ngayon ay nakasentro lagi sa gift-giving, sa mga regalo, sa mga bagong mga damit, mga bagong mga sapatos, mga bagong mga bagay. Doon po, almost nakasentro or doon sa tinatawag nating love. Give love on Christmas Day. Sabi ng kanta ni na Jackson 5. Tama, Jackson 5, no? Give love on Christmas Day. Doon lang po ba nakasentro yung Kapaskuhan sa give love on Christmas Day? Hindi ba dapat give Christ on Christmas Day? Hindi lang pag-ibig. No, hindi lang po sa regalo, hindi lang po sa mga matatanggap nating mga regalo, hindi lang po sa mga matatanggap nating mga bagay. No, hindi lang po doon nakasentro yung Kapaskuhan. At meron pa pong mga ibang bagay na dapat nating malaman patungkol po sa Christmas.
Kamusta naman po yung first Christmas? Ngayon, kung ilang taon na tayo, kung 38 years old na tayo, 38 times na tayo nag-celebrate ng Christmas. How about yung first Christmas? Kamusta naman yung unang Pasko ng ating Panginoong Jesucristo? We live in comfort. Masarap ang ating buhay. Masarap ang ating pagkain. Maganda yung trabaho natin. Masarap ang higaan natin. Iba yung mga naka-hotel pa, naka-condo pa. Or how about yung first Christmas? Kamusta po yung kalalagayan ng ating Panginoon Jesucristo nung unang Pasko? Nung siya po'y nagkatawang tao. At ito po ating pong tatalakayin, yung verse 1 to 14 po yung ating binasa, pero magpo-focus po tayo dito po sa yung sabsaban na tinatawag. It's about lying in a manger. Lying in a manger. Ito yung siya nakahiga doon sa tinatawag na nakahiga sa isang sabsaban. Tingnan po natin itong yung significance mo itong sabsaban dito po sa narrative po ni Luke. Lying in a manger. At tingnan po natin yung first Christmas po na naranasan po ng ating Panginoon Jesucristo versus doon sa Christmas na nararanasan natin ngayon. Compare po natin kung ano ang mas maalwan o ano yung mas maganda no, sa Kapaskuhan po na sinasabi po natin. Lying in a manger. Dito po sa binasa po natin, nagkaroon daw ng census doon po sa Roman Empire kung saan lahat ng mga mamamayan o citizen ng Roman, ng mga Romano, ay kailangang magpatala, kailangang magpa-register. Kasi hindi pwede, no, na hindi pwede na hindi ka magre-register kung hindi ka Romano. Kung ikaw isang Romano, kailangan magpa-register. Uuwi ka. Parang sa atin, kapag kami mga eleksyon, lahat ng mga tao ay kailangan magpa-register. Kung hindi ka naka-register, hindi ka makakaboto at wala kang benepisyo. At sa panahon natin ngayon, no, yun po nakakalungkot, no? Kapag hindi ka pala rehistrado ngayon, wala kang benepisyo. No? Opo. Kaya kailangan magpa-rehistro. Kaya, no, biblical, sila din po ay kailangan nila magparehistro upang makuha din nila yung mga iba't ibang mga benepisyo. Kaya nga sina Joseph and Mary na nakatira sa Nazareth ay kailangan nilang umuwi. Kailangan nilang bumalik sa kanilang lupang sinilangan. Kailangan bumalik sa kanilang hometown na tinatawag upang magpatala. And sabi po dito sa Bible, sa dami ng mga taong umuuwi, pumupunta doon sa Jerusalem, doon sa Judea, doon po ay nagkakaubusan ng tinatawag na hotel, nagkakaubusan ng mga transient, nagkakaubusan ng mga bahay panuluyan. No, kaya nga sina Joseph and Mary, nung sila nga po'y galing sa Nazareth, ay wala na po silang na matuluyan. No? Hindi agad po sila nakapagpabook. Ganun ba yun? Hindi ba agad nagpa-advance booking? No? Walang advance booking, no? Hindi kagaya po ngayon. Pwede kang mag-advance booking para sigurado ka talaga sa room. Pero sa kaila po, no? Hindi po ito kasamaang palad. No? Hindi po siya actually kasamaang palad. Wala silang nakuwang wala silang nakuwang room. Kundi ito ay base pa rin po sa plano po ng ating Panginoong Diyos. No, may lahat ng bagay na nangyari po talaga ay may plano ang ating Panginoong Diyos. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari. At dito po sa the birth of Jesus Christ, tignan po natin, una po, He was born with a purpose. Meron pong layunin yung pagkakasilang ni Kristo doon po sa sabsaban. Sino ritong isinilang sa, hindi mo pwede sabihin sabsaban, kasi wala naman taga sinilang sa sabsaban dito, no? Sino ito isinilang sa lying in? Sino ito isinilang sa hospital? Sa bahay? Pero never na isinilang isa sa atin dito sa sabsaban.
I'm sure yung mga laki sa bukid, alam nila yung siguro yung sabsaban. Pero siguro yung mga Gen Z natin o mga kabataan natin, hindi alam kung ano yung sabsaban na tinatawag. No? Alam mo yung sabsaban? No? Ayun, yung manger. Yung tinatawag na doon kumakain yung mga hayop. Yung kailang mga alagang hayop, baka, tupa, kabayo, kambing, kalabaw, kung ano man yung kailang mga hayop, no? Doon po sila kumakain. Ang original word po niya from French is mangior, meaning crib. Crib. Tama po, no? Kasi kapag ang bata ay pinanganak, kailangan sa crib ilalagay. No? Iba yung crib sa atin, at yung crib nila, ayun, yung sabsaban na tinatawag. But, he was born with a purpose. Yung kanyang pagkakasilang, at siya nga po, sabi po niya sa verse 12, iniga sa isang sabsaban. Hindi po ito nagkataon. Hindi po ito coincidence. Hindi po ito po ay nakatala po sa history at ito po ay kontrolado po ng ating Panginoong Diyos. And manger was built meticulously for purpose. Yung manger po na nakikita po ninyo ay hindi po yan basta ginawa lamang. Hindi po yan basta kinorte sa isang putik at ganyan lumabas. Yan po ay gawa sa matigas na bato. Bago mo magawa yung isang bagay na yan, it takes time. Crafted for perfection. Hindi po basta-basta ang paggagawa po niya para po siyang is a work of art. Wala po gumagawa niyan. No? Kasi ngayon pwede nang gumawa ng kahoy. Pero sa panahon po nila, yan po yung manger. Stable, durable. Hindi po yan basta-basta masisira, aanayin, aamagin. Dahil siya po'y gawa sa matigas na bato. No? Born with a purpose. Hindi po isinilang ang ating Panginoon Jesucristo at inilagay sa sabsaban ng ganun-ganun na lamang po. Yan po ay nakaplano sa isipan ng ating Panginoong Diyos. Na magkakaroon ng census, na magkakaroon ng magkakaubusan ng mga bahay panuluyan, kaya nga itong mag-asawa ay doon sila mapupunta sa isang lugar kung saan sila po itinatabuhin na ng mga lying in. No, kasi siya po yung mga anak. Buntis siya, kailangan niya ng lying in. Kaya pala yung lying in, para sa mga buntis. No? Biblical pala yung lying in. Crafted for perfection. Ito po nga, manger. And yung sinasabing, away in a manger, it was a distance from heaven. Away signifies Jesus' departure from His heavenly throne to earth. A great distance to become human. Imagine yung Diyos na makapangyarihan, nanaog mula sa langit patungo sa lupa upang magkatawang tao, no? Ganong kalayo. Yung distance nung earth and heaven. Hindi natin kaya imagine po, hindi po kayang sukatin ng science po yan. Kayang sukatin ng science yung earth, yung mundo po natin, papuntang sa buwan, papunta sa Mars, kayang sukatin yan. Pero yung distance from heaven, nobody. No? Walang sino man ang nakakasukat po niyan. Separation from comfort. It also means he was away from human comfort. A stable being a rough place, far from the palace expected for a king. Jesus Christ, paano siya tinatawag? He's the King of Kings and the Lord of Lords. Pero siya po isinilang, hindi po siya isinilang doon sa palasyo. Hindi po siya isinilang sa magandang lugar, magandang kwarto, malambot na higaan, kundi meron po siya tinatawag na separation from comfort. He was away from human comfort. Isipin na yung pinakapangit na itsura ng kapanganakan doon sa loob o doon sa
sabsaban na tinatawag. A way in a manger means a spiritual path. A way as a way. Yung tinatawag nating daan. Seeing Jesus the path to God. Born in a manger as the way to salvation. Kaya ito pong kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo, ito po'y kasama po sa planong pagliligtas po sa bawat isa po sa atin. Hindi po pwedeng hindi po siya magkatawang tao kasi ang ililigtas niya po ay tao. Kailangan makita rin po natin bilang mga tao na yung nararanasan natin ngayon ay naranasan na rin po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya wala po tayong dahilan para sabihin natin, ay kasi Lord, hindi mo naman nararanasan yung nararanasan ko kaya ganyan na sinasabi mo eh. Kasi Lord, hindi mo naman pinagdaanan yung pinagdaanan ko, kaya sinasabi mo lang ganyan, madali lang. No? Naranasan po yan ng ating Panginoon Jesucristo. No? Simula pa lamang sa kanyang kapanganakan. Nangyari na po sa kanya yung pinakapangit at pinakamasakit na pangyayari po. No? Jesus born with a purpose. Kaya sa atin din po bilang mga mananampalataya, being born again na tinatawag. What is the purpose of being born again? Jesus Christ may purpose siya sa kanyang kapanganakan. Siya po ay inilagay doon sa tinatawag na sabsaban. Tayo naman po, being born again. Ano yung purpose naman po natin? To live in comfort, mamuhay sa kasaganaan, hindi po masama po yan. Pero dapat makita rin po natin at malaman po natin yung first Christmas na sineselebrate natin, supposed to be, sineselebrate natin sa panahon po natin ngayon, ay iba po yung first Christmas na naranasan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mapalad nga po tayo. Kasi hindi ganun yung nararanasan natin yung first Christmas at tayo po'y maaluan sa panahon po natin ngayon. No? Born with a purpose. At pangalawa po, lying in a manger, this Jesus' humble birth. Ito yung pinaka-abang kapanganakan na nangyari sa kasaysayan ng sanlibutan. Not by accident, not in a comfortable inn, not in a comfortable bed. And the exact moment and place he was born can only be found in one short verse of Luke's account. Dito lang po yung makikita sa kay Lucas po, yung account po na yan, patungkol sa sabsaban. Hindi po yung binanggit sa ibang mga talata. Kaya sabi po ni Apostle Luke, sa chapter 1, verse 1, sabi niya po, Many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us, just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the world. Verse 3, sabi niya po, Therefore, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, it seems good also to me to write an orderly account for you, most excellent Theophilus. No? Yan po yung ginawa po ni Apostle Luke. Masusi po siya nag-imbestiga sa lahat ng mga pangyayari patungkol po sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo at kasama na nga po ito sa kanyang pagsasaliksik. Doon po nilalarawan niya yung sabsaban na tinutukoy po na pinaglagyan po ng ating Panginoong Jesucristo. And the grandeur of this world cannot contain the blessed birth of Christ. Born not in a palace, but in a lowly place. The world doesn't welcome the one true King. No, hindi po siya winelcome. Bakos pinagtabuyan sila kasi wala talagang bakante sa bahay panuluyan. Walang tumanggap dito sa ipapanganak na hari.
and signifies his identification with the poor. Ito'y pagpapakita din sa bawat po sa atin na hindi po siya mahirap hanapin. Hindi po siya mahirap lapitan. Hindi natin kailangan pumunta sa palasyo. Hindi talaga tayo makapunta pala sa palasyo. Hindi ka papasukin sa palasyo. Nagpapakita ito na his identification with the poor. Kaya anytime, pwede kang lumapit sa Kanya, pwede tayong pumunta sa Kanya, pwede tayong dumulog sa Kanya, na walang maghaharang, walang mga hindrances sa harapan po natin. And this foreshadows his role as the spiritual food, the bread of life for humanity. Yung nakita po natin dyan na sabsaban, animal ate from the manger for physical food. And Jesus lying there becomes the bread of life. And in fact, saan po siya pinanganak? Si Jesus Christ. Bethlehem. Bethlehem po, ang kahulugan po ng Bethlehem ay house of bread. No, house of bread po, Bethlehem. No? Bethlehem is a house of bread. Kasi tama po yung sabi ni Jesus sa John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. Yan po yung tumutugma po doon sa kanyang kapanganakan, doon po sa Bethlehem. Ito po yung foreshadow ng spiritual food na tinatawag. Na siya'y magiging tinapay ng buhay, o pagkain ng buhay. Siya yung nagbibigay buhay sa bawat po sa atin. Jesus humble birth doon po sa tinatawag na sabsaban, na mabaho, malansa. Ano pa bang amoy ng hayop? Madumi. And I'm sure naglinis pa sila doon bago sila nag-stay. Noon. Kagaya kanina, naglinis muna bago tayo nakapag-stay po dito. This Jesus humble birth. Ito'y pagpapakita ng kababaang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Maging ang Diyos Ama. Maging ang Diyos Ama po ay noon nagagalak po dito po sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya nagpapakita ng tinatawag na karangyaan. Na hindi kagaya ng bawat po sa atin na tayo ay ipinanganak sa marangyang pamumuhay. Ipinanganak tayo sa mga gandang mga hospital. Pinanganak sa mga gandang mga lying-in. Pinanganak sa mga gandang pagkakataon. Pinakamagandang bed, pinakamagandang room. But our Lord Jesus Christ, yung kanyang kapanganakan, sabi po dito, siya'y nakahiga, nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Imagine yung babaang loob na hari ay doon ilalagak sa isang sabsaban na tinatawag. Kung sa panahon po natin, tingin natin parang nakakalunos na pangyayari, nakakalunos sa pangitain, nakakalunos na tignan yung mga bagay po na ganyan. No? Pero ito po ay isa sa mga plano ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ito nagkataon lamang. Ito po ay kasama sa plano ng ating Panginoong Diyos na pagliligtas. At kasama sa ating Panginoong Diyos na ipakita po sa atin ng ating Panginoon Jesucristo ang unang nagpakita ng kababaang loob. Humility. Kaya bago pa man tayo magkaroon ng kababaang loob, ipinakita na po yan ng ating Panginoon Jesucristo. No, hindi lamang po doon sa krus ng Kalbaryo, nauna na po rito sa sabsaban. Hanggang doon sa kanyang kamatayan at hanggang doon sa kanyang muling pagkabuhay. Sabi nga po ito sa chapter 2, verse 6 to 7, habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ng sanggot ay hiniga sa isang sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kaila sa bahay panuluyan. Sa binasa po nating verses from verse 1 to 16 ay 3 beses po binanggit po dyan yung sabsaban. Inihiga o nakahiga sa sabsaban. 3 beses pong binabanggit paulit-ulit na sinasabi
Ibig sabihin, merong gustong iparating itong si Lucas patungkol dito sa nakahiga sa sabsaban. Sino ba itong nakahiga sa sabsaban? Si Jesus. Sino ba itong nakahiga sa masarap na kama? Tayo. In comparison doon po sa kapanganakan o sa buhay po ng ating Panginoon Jesucristo, siya po na doon sa sabsaban, samantalang tayo nakahiga sa pinakamasarap na higaan, pero ang dami pa rin nating complain. Hindi nag-complain si Joseph and Mary. Hindi siya nagtanong na, Lord, bakit kami nandito? Diba sabi mo, diba? Pinagpala itong magiging anak ng misis ko, ni Maria. Pero bakit dito kami nasa sabsaban? No? Walang complain sa kanila. Samantalang tayo, nasa comfortable yung ating kalalagayan, comfortable yung ating buhay, and yet ang dami pa nating complain. No? Hindi maganda yung unan, hindi maganda yung kobre kama, hindi malambot yung kutsyon, manipis lang, size 4 lang yung kama, dapat daw size 8 para mas malaki-laki yung kama, mas masarap higaan. Hindi daw Emma ba yun? Emma bed? No? Sino ba naka-Emma bed dito? Emma nga ba yun? Emma? Sino naka-Emma bed? Ay, hindi po ako nag-endorse pa na Emma. Mas masarap na yung Emma bed. Pero yung hinihiga ni Jesus Christ ay isang kaparasong bato. And the same, yung kanyang pinaglagakan, siya ay namatay. No? Siya ay nakahiga din sa isang bato. Jesus' humble birth. No? Makita din po natin, yung first Christmas ay hindi po maganda doon sa kalalagayan po ng mag-asawa at ang ating Panginoong Jesucristo. Then pangatlo po, hindi po, born with a purpose in Jesus' humble birth, lying in a manger. A manger was a sign. Sabi po sa verse 12. A manger was a sign. Sabi po sa verse 12, ito ang inyong palatandaan. Kausap po ng anghel itong mga pastol. Matatagpo ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin. Hindi lang po doon natapos. At nakahiga sa isang sabsaban. Marami pinapanganak. Pwedeng magkamali na mapuntahan itong mga pastol na ito kung hindi babanggitin na nakahiga sa isang sabsaban. Ibig sabihin, itong senyales, itong palatandaan na ito, na meron ng isinilang na tagapagligtas. Ito ay kailang matatagpuan sa isang lugar kung saan siya ay, of course, nakabalot ng lampin kasi sanggol, bagong panganak. Batang pinaka-unique po doon, at nakahiga sa isang sabsaban. Siguro tayo kapag tayong sinabihan nun, teka, bakit sa sabsaban? Diba? Doon ba yung tamang paanakan sa sabsaban? No? Pero hindi rin po sila nag-complain, hindi rin po sila nagreklamo, hindi sila nagtanong. Sabi nga po, isinilang na ngayon sa bahay ni David ang inyong tagapagligtas. Ang Kristong Panginoon, isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas. Kausap ng anghel itong mga pastol. Ibinabalita yung kapanganakan ni Kristo. No? A sign to the shepherds. Ibig sabihin, pinagsabihan o sinabihan ng mga palatandang ito yung mga pastol. At sa panahon po natin, sinasabihan po tayo ng salita ng ating Panginoon sa pamagitan po ng Biblia patungkol sa kanyang mabuting balita. Na paano po nalaman? No? Paano malalaman ng mga pastol na ito na ito nga talaga yung Mesiyas, ito na tagapagligtas? Paano nila malalaman po yan? Nakahiga sa sabsaban. No, yun po yung keyword po doon. Hindi lang basta nakabalot ng lampen, kundi nakahiga sa sabsaban. No, pwedeng doon sa inn, may mga nanganak din po doon. Pwede doon sa ibang hotel, mayroon din nanganak po doon, nakabalot ng lampen. Pero malalaman lamang ng mga pastol, dahil sinabi ng anghel ng tagapagligtas na isinilang ngayon ay nakabalot ng lampen at nakahiga sa isang
Saba. Yun po yung sign na tinatawag. Yun po yung tinasabi nilang palatandaan. Sa ating buhay, lagi nating kinukomplain niya kay Lord. Lord, bigyan mo ako ng sign. No? Bigyan mo, Lord, siya na ba talaga? Bigyan mo ako ng sign. Lord, kailangan may makita akong sa labas, krus, para ito na talaga, na kinoconfirm mo yung bagay na ito. No, ganun ba tayo? Para ba tayo si Gideon na laging humihingi ng sign kay Lord? Laging humihingi ng mga bagay na gusto niya makasigurado lagi. Pero hindi po humingi ng sign ng mga shepherds. Ang anghel po nagsabi sa kanila, ito ang palatandaan. Kung ibinigay na yung palatandaan sa kanila po, at maging sa atin po, yung palatandaan po ito, hindi po nagbabago. Hindi po nagbabago yung palatandaan po na yon. Kaya hindi na po natin kailangan humingi ng sign. Dahil sinabi na po ng anghel, isinilang na ang inyong tagapagligtas. Paano ngayon maliligtas ang tao? Kaya kung susuriin po natin, dito po sa panahon po ng mga alagad, lagana po yung tinatawag na kasalanan po sa panahon po nila. Sila namumuhay sa kailang mga kagustuhan. Bago dumating si Kristo, sila po namumuhay sa kagustuhan po nila. Malaya sila nakapamuhay kasi hindi na po talaga nangungusap ang ating Panginoong Diyos from Malachi to Matthew. Napakahabang panahon hindi nangungusap ang ating Panginoong Diyos. No, kaya nga po sila po namumuhay sa kasalanan. Kung yung gusto nang gawin, pwede nilang gawin. Kasi wala nang propeta na nangangusap po sa kanila sa pamagitan po ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, nitong sinabi ng anghel na isinilang na ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas. Hindi ba sila natuwa? Hindi ba tayo dapat na matuwa kung alam natin na isinilang na yung tagapagligtas? Hahanguin tayo sa pagkakasadlak sa putikan, hahanguin tayo sa kasalanan, hahanguin tayo sa madilim na mundo na ito. Hindi ba tayo matutuwa? No, kaya nandun po yung kagalakan po ng mga pastol, ng mga shepherds na tinatawag. And the shepherds knew it was the Christ because of the manger. Dahil nga nung pinuntahan po niya, nakita nga po talaga nila yung batang nakabalot sa salampin at nakahiga sa sabsaban. Base doon sa itinuro ng anghel. This will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. Of course, this manger, this messy, dirty, mabaho, pangit. Ano sabi sa mga shepherds? Ano sabi sa mga pastol? Find him and you will find the King of Kings. Puntahan nyo yung tagapagligtas, nandun siya. At matatagpuan nyo siya roon. No? Find him and you will find the King of Kings. No? Kaya kung titingnan din po natin, yung manger na tinutukoy din po dito is a sign of sufferings. Sign of sufferings na hindi maalwan ang magiging buhay ng ating Panginoon Kristo. Hindi magiging comfortable ang kanyang buhay after niyang maisilang. No, tingnan po niyo, doon pa lang sa kanyang pagkakasilang, hindi na po talaga comfortable ang kanyang buhay. Hindi na maayos ang kanyang buhay. Doon pa lang sa kanyang pagkakasilang hanggang sa kanyang kamatayan is punong-puno ng suffering. Punong-puno ng kapighatian, punong-puno ng mga kahirapan. Kaya hindi ba tayo dapat matuwa nung ibinalita dito sa mga nagpapastol sa bukid na isinilang na ngayon ang tagapagligtas? Ibig sabihin, hahanguin sila doon sa kanilang mga kasalanan. Meron nang magliligtas po sa kanila. Meron nang mag-comfort sa kanila. Meron nang magtatanggol sa kanila.
Kaya nga sabi nila, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Yung mabuting balita na inihayag sa kailan ng anghel, ito'y kailan pinaniwalaan. Sinampalatayahan po nila yung mabuting balita na ipinangaral po sa kailan ng mga anghel. Kaya yung ipinapamalita din po sa ating mabuting balita, ito din po ay dapat nating paniwalaan. Ito yung sinasabi po ng banal na kasulatan na paniwalaan yung mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sino yung isinilang na tagapagligtas? Si Jesucristo. Kaya yung kaligtasan ay may magmumula lamang po sa ating Panginoong Jesucristo. Wala nang iba. Hindi natin makikita, matatagpuan ang kaligtasan maliban sa ating Panginoong Jesucristo. And last, sabi po dito, He will save His people. Yung kapanganakan ni Kristo, siya yung magliligtas sa kasalanan ng sanlibutan. He will save His people. Ano sabi sa Matthew chapter 1 verse 21? Anong purpose? Sabi po dito, she will give birth to a son, and you are to give him the name. Ano pangalan daw ang ibibigay? Jesus. Bakit? Because He will save His people from their sins. Take note, tignan po natin, maigit po ito Ate pong himay-himayin po ito verse 21. She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus. Natupad ba yung sinabi ng anghel kay Joseph na kapag nanganak itong asawa mo si Maria, ang ipapangalan mo sa kanya ay, kapag lalaki ang anak, ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus. Okay, nanganak si Maria ng lalaki at pinangalanan itong Jesus. Because, sabi po, diretso po na, because He will save His people from their sins. Tignan natin maigi po itong talata po ito sa Matthew chapter 1 verse 21. He will save His people. Dito po sa talata ito, nagpapatunay na ililigtas, ito yung layunin ni Kristo, ililigtas niya yung kanyang mga tao. Hindi po sinabi na He will save all people. Ang sabi po rito, He will save His people. Ililigtas na yung kanya, yung sumampalataya sa Kanya, yung nagtiwala kay Kristo, yung naniwala sa Kanya. Yun po yung sabi ito na Kanyang ililigtas. Hindi po ililigtas sa sakit, hindi po ililigtas sa kahirapan, hindi po ililigtas sa sakuna, sa disgrasya o aberya. Sabi po dito ng Biblia, He will save His people from their sins. Kaya, hindi po tayo exempted sa mga sakit. Hindi po tayo exempted sa mga aberya, sa mga sakuna, trahedya. Sabi dito, ito yung, ang pinaka-importante kasi hindi po ito mga physical natin. Iligtas po tayo sa pinaka-importanting bagay sa katauhan po natin, which is yung ating kaluluwa. Ililigtas niya raw tayo sa ating mga kasalanan na hindi natin kayang bayaran. Yung mga sakit, kayang pagalingin yan. Gamot. Yung kahirapan, magsipag ka lang. Kaya mo yumaman. Pero yung kasalanan,
ay hindi natin kailanman kayang bayaran. Kahit na tayong pinakamayamang tao sa buong mundo. Okay, sa purpose ng ating Panginoon Jesucristo, He will save His people from their sins. And sabi din po dito sa Matthew chapter 1 verse 21, and doon din po sa kay Isaiah, sabi din po, no, therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Therefore, the Lord Himself will give you. Plural po ito, itong yun na tinutukoy po rito. A sign. A young woman or the virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel, means God with us. Yun po yung guarantee nung kapanganakan po ng ating Panginoon Jesucristo, na yung mga sumampalataya kay Kristo o sasampalataya sa Kanya means God is with them. Kung sino man ang sumampalataya kay Kristo, siya'y pananahan ng Santong Espiritu. And He will save His people. Kasama yung taong iyon na sasampalataya kay Kristo na ililigtas sa kanyang kasalanan. Na paano maliligtas sa kasalanan? Kaya ba natin iligtas sa ating sarili sa kasalanan? Walang sino man sa atin dito ang kayang iligtas ang kanyang sarili sa kasalanan, maliban tayo ay iligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po dyan, sabi nasa natin kanina, because He will save His people from their sins. Hindi po tayo ang magliligtas sa atin. Hindi po tayo magliligtas sa ating mga kamag-anak. Hindi po tayo magliligtas sa kasalanan ng ating pamilya, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Paano tayo maliligtas? Paano tayo ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Yung sasampalataya kay Kristo, ipagkakatiwala mo ang iyong buhay at hingi mo ng tawad. Siyempre, yung ating mga kasalanan, lahat ng ating mga kasalanan, hingi natin ng tawad kay Kristo. Kasi ito yung sinasabi niya po na He will save His people from their sins. Ililigtas niya ang para sa Kanya. Katandaan po natin, hindi po lahat ng tao ay maliligtas. Yun lamang mga taong sumampalataya kay Kristo, yun lamang mga taong magtitiwala kay Kristo, yun lamang mga taong hihingi ng tawad at maninikluhod sa paanan ng ating Panginoon Jesucristo na siya ay patawarin sa kanyang mga kasalanan. Kaya, magalak po tayo kung isa po tayo sa mga taong iyon na pinili ng ating Panginoon Jesucristo. Magalak po tayo kung isa tayo doon sa mga pastol, sa mga shepherds na pinagbili na ng magandang balita ng kaligtasan. Kaya magalak po tayo kung isa tayo sa tinutukoy dito na ililigtas niya sa kanyang mga kasalanan. Okay, yung lying in a manger o nakahiga sa sabsaban, hindi lang po ito basta kwentong bata, kwentong pambata na naririnig po natin every December. Kundi bigyan po natin ng mas makabuluhang kahulugan itong nakahiga sa sabsaban o yung sabsaban na pinaglagyan sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi po ito basta-basta lamang sabsaban. Kundi napakalaki po ng kahulugan po nito, no? Sa atin pong spiritual na buhay. And lying in a manger means Jesus was born in a humble feeding trough instead of a proper bed. This is highlighting God's immense love and humility. As Jesus, the King of Heaven, came to earth in the simplest
most vulnerable way, far from heavenly glory, to be near humanity and save them, symbolizing profound love and the path to God, lying in a manger, nakahiga sa sabsaban, habang tayo naman ay nasa ating comfort zone. Anong mas maalwan? Yung comfort zone natin o yung nakahiga sa sabsaban? Tignan po natin at pag nilayin po natin yung first Christmas na nangyari versus sa Christmas na sineselebrate po natin ngayon. Kaya salamat sa ating Panginoong Diyos dahil patuloy niyang tayong pinagpapala. Patuloy niya kinakatagpo ang mga pangangailangan po natin. Natignan din po natin kung paano natin sineselebrate itong Christmas. Kung paano tayo nagse-celebrate ng Christmas. It's not about gift giving. Christmas is not about love. Christmas is about Christ. Yung kanyang kapanganakan doon sa sabsaban. At nawa, no, habang tayo ay nasa living in comfort zone, balik tanaw tayo sa nangyari sa first Christmas. Kung ano ba talaga nangyari noon. Tayo po yung manalangin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa buhay na patuloy mong ipinagkakatiwala sa bawat sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito. Na patuloy mong kinakatagpo ang mga pangangailangan ng bawat isa. Tayong lahat pa ay tumayo. Salamat, Panginoon. Sa buhay na ito, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat sa amin. At maging sa kapanahunan ngayon, Panginoon. Patuloy namin inaalala ang iyong kapanganakan doon sa sabsaban. Kung paano kami, Panginoon, namumuhay sa karangyaan. Kabaliktaran naman, ito ay kabaliktaran ng naranasan mo sa iyong kapanganakan. Nawa patuloy namin maalala hindi lamang ang comfort ngayong kapanahunan. Maalala din namin, Panginoon, ang iyong sakripisyo. Simula pa lamang sa iyong kapanganakan hanggang sa iyong muling pagkabuhay. Kaya salamat, Panginoon,
Dahil sa iyong pangako na ililigtas mo ang iyong mga anak. Ililigtas mo ang tao. Ililigtas mo ang mga taong sasampalataya sa iyo. Ililigtas mo sa kasalanan ang taong mananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pangakong ito. At ito'y tinupad mo simula ng iyong kapanganakan. Ito'y tinupad mo hanggang sa iyong kamatayan, hanggang sa iyong muling pagkabuhay. At kami nagagalak mag-isa mga oras na ito at naghihintay ng lubos na kaganapan sa mga susunod na panahon sa iyong muling pagbabalik. At maging sa mga panahon din ito, Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa iyong tapat na pag-ibig sa bawat isa. Inako mo ang lahat ng hirap. Inako mo ang lahat ng mga pasakit. Inako mo ang lahat ng kasalanan namin. Kaya salamat, Panginoon. Salamat sa iyong ginawa at ginagawa sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin at patuloy na pinapasalamatan dahil ikaw ay tapat at buhay na Diyos. Amen. Kaya tanggapin mo, Panginoon, ng pinakamataas na papuri, pagsamba ng may kagalakan sa aming mga puso. Dahil ikaw ay Diyos. Diyos na nagkatawang tao. Tumanggap ng lahat ng mga pahirap, pasakit, ng lahat ng hindi magandang bagay ay tinanggap mo upang kami iligtas. Upang iligtas mo ang mga taong sumasampalataya sa iyo. Kaya pinupuri ka namin at pinapasalamatan. At patuloy mo ngang katagpuin, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Maging ito man ay sa spiritual, sa emotional, o maging sa physical man, Panginoon. Nawa ito'y katagpuin mo, Panginoon, ano man ang pangangailangan ng iyong mga anak. At patuloy mo abutin, Panginoon, ang mga taong wala pang pagkakilala sa iyo. Maging kapahayagan ang salita mo sa oras na ito, kagaya ng kapahayagan ng mga anghel sa mga pastol, na maniwala sa iyong salita, na magtiwala sa iyong mga salita, na ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa iyo, na ikaw lamang ang daan patungo sa kaligtasan. Ikaw lamang ang daan patungo sa Ama. Kaya patuloy kang magligtas, Panginoon, sa kalagitnaan namin. Patuloy kang magligtas, Panginoon, sa mga taong wala pang pagkakilala sa iyo. At maabot nawa sila, Panginoon, ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya pinupuri ka namin at patuloy na pinapasalamatan. Patuloy namin idinadalangin ang araw na ito, ang maghapon na ito, na ikaw nawa ang aming maitaas sa kalagitnaan ng mga pagtitipon namin. Sa lahat ng mga activities, Panginoon, ikaw nawa ang maitaas. Ikaw ang mabigyan namin ng kaluguran. Ikaw ang mapapurihan namin sa lahat ng aspeto ng aming buhay. At maging sa iglesyang ito, Panginoon, at maging sa lugar na ito, may taas ang iyong banal na pangalan. May hayag ang iyong kabutihan, kadakilaan at katapatan sa bawat isa. Kaya pinupuri ka namin at patuloy na pinapasalamatan. And to Him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior,
be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. May the peace of God our Heavenly Father and the grace of Christ the risen Son and the fellowship of God the Spirit keep our hearts and minds within His blood. And to Him be praise for His glorious reign from the depths of earth to the heights of heaven. We declare the name of the Lamb once slain, Christ eternal, the King of Kings. May this peace, which passes understanding, and this grace, which makes us what we are, and this fellowship of His communion